at malaman natin na, ito mali ito yung position natin, nilagay ko diyan. Pero since nabuo na natin yung code na dapat ay pagkatapos pa nitong algorithm, kaso nagawa na, ang sunod naman natin gagawin ay ilalagay na yung condition. Ayan. Ang step 5 natin, ano yung sunod na step natin after nitong part na to? Maki-chat na lang din at comment. Okay lang naman kung mali ang sagot nyo. Mas okay na nagtatry kayo at naitatama. So, ano next natin? Ayan. Yan, thank you. Variables. Wait lang, may alarm. Sa step 5 ba yung tinutukoy mo na variables? So, medyo hindi ko gets yun sa variables Pero, try mo nga i-explain pa ng konti, kung okay lang. Ay, mali pala. Yung I ko pala. Nakalimutan ko. Ay nga palang gamit natin, hindi N. So, sorry. Ayan. May mali pala ako. Ay, ang sunod naman natin na na step ay yung else if na. Itong part na to. Ay, makikita mo ako pag mali ako ng intendo sa algorithm. Dito na, di lang talaga namin ito nadaanan. So, nabubuhay kami na code lang, tapos wala na yung mga flowchart. Yan, pakat na lang ulit sa sa recording. Else if naman, else if I is divisible by 3, print is. Step 6 naman natin, same lang dito. Copy-paste na lang natin. Divisible by 5. Ang magiging sagot naman natin ay bus. Nakikita mo ba na iba? Yan. Ano sa tingin nyo yung last step natin dito? Yung step 7 natin, after ma-check na yung conditional statement, ano na mangyayari? Anong huling step natin dito? So, return 0, o pwede naman natin sabihin na, since ito naman ay hindi pa mismong code, ilalagay na lang natin ay end. Base doon sa mga nabasa ko, yan ang ginagawa nila. Instead yung mismong code o yung mismong syntax ng code. O makikiyano nga kung medyo tama o tama pa yung tinuturo ko. O kung naintindihan nyo pa.
Okay, interrupt niyo na lang ako 'pag may gusto kayong itanong. Okey lang naman din naman kami ako magagalit. So, okey na naman siguro tayo dito? Pa-heart nga 'pag okey na, 'pag dislike ano, ayan, thank you, thank you. Ay nga pala, dito sa ginawa kong docs na iko-convert ko sa PDF, siguro lalagyan na lang ako ng definition since ang pinaka-inaano ko dito ay kung paano yung application talaga. Pero kung definition naman siguro medyo common sense na yun 'no, self-explanatory. Pero lalagay ko pa rin para may mapapagbasehan kayo. At again, yung sa mga bago natin dito, ah, ito po ay naka-base po dun sa pointers to review. So, ang pinaka-inaano ko ngayon ay yung mga puwedeng lumabas o puwede niyong magamit sa midterm examination. Kung hindi naman ako nagkakamali, may chance na lumabas yung mga ganitong idea kasi naging prof din naman namin yun at nagkaroon din kami ng parang almost same ng type ng question or exam. Next naman natin ay yung pseudocode. Pseudocode. Yung sa inyo din ba, nagsisimula kayo dito sa begin? Ayan, medyo tama naman pala source ko. So, ayun lang, ulitin ko lang. Medyo hindi namin 'to nadaanan kasi ano na, secret na lang yung reason. Next naman ay after ng begin, ang sunod naman natin, dun sa akin kasi nakalagay ay input agad. Pero puwede naman na gawin natin yung declare nga ng variable na I. So, wait lang pala. So, kung same tayo ng definition na pseudocode is a way of writing an algorithm using programming-like syntax. Yung malapit na talaga dun sa sa yun nga, syntax ng programming language. But hindi siya yung actual na programming language. Para magiging reference lang natin 'yan para mas mapadali yung buhay natin. Next naman, after na-declare yung ating I, ano sunod nating gagamitin? May try nga muna ulit manghula kayo o siguro magbigay ng input. Ano yung sunod nating gagawin after ma-declare yung I? Based dito sa code natin o based dito sa algorithm? Begin, declare ng variable I, tapos ano sunod? Ayan, input. Thank you. Input I. So, i-check ko pa pala 'to, sa declare kasi hindi ko sure kung tama yung pinaglalagay ko. At sa input niya na din. Iba kasi nag-skip dito sa declaration ng variable. Anyways, sunod naman natin, almost similar naman sila na ginagawa. Pero ulitin ko nga lang for maalala nyo. Ang algorithm ay step by step. Pero yung easy to understand na language na hindi siya programming language. Ayan. So, pseudocode naman, ito din naman, parang naman siya step by step, pero hindi naka-define yung step 1, step 2, at mas malapit siya sa programming language ang itsura. Pero again, hindi siya yung actual language. Ayan. Next naman natin ay, ayan, bigyan na lang ulit kayo ng input para ano yung sunod nating lalagay dito after ng input I? Kung may yung sa natatandaan nyo lang dun sa mga lesson nyo before. Ano yung sa tingin nyo na kasunod nitong input I?
Ayan, thank you. Tama naman kayo parehas. Ah, if and if condition po, if divisible by 3 and 5. Yes, tama naman. So, paano natin susulat yan? If, again, malapit siya sa programming language, pero hindi siya yung actual na programming language. Check natin. If I modulo 3 equals to 0, and I modulo 5 equals 0, then check natin to. Ito yung if. Ilagay naman natin yung 3, yung divisible by 3 or divisible by 5. Okay na tayo dito. Then, ano naman yung gagawin niya? Ito, print ng fishbash. So, ilalagay lang din naman natin dito. So, ayun, same-same na lang din yan, kagaya na sa algorithm. Ang next natin yung else if. Skip ko na yung ibang part para ano, sigat nyo na naman yun. Titiwala ko sa inyo. Tapos, fish. Hindi, lagay na din pala natin para makita nyo. So, after nito, ano yung last natin na ilalagay dito? Hindi, alam naman natin lahat yan. Siyempre, end. Ayan. Makiki-heart ka ulit kung medyo tama o tama pa rin naman yung sinasabi ko. At kung naintindihan nyo, dislike na lang kung hindi. Ayan, thank you. So, ito isa din na kasama sa pointers nyo to review. Ang next naman natin, since okay na naman siguro tayo doon, ay kailan ba natin ginagamit ang if-else at kung kailan natin gagamitan ang switch. So, sa pag-search ko, ang ginagamit ang if-else kapag range condition. Siguro sabihin natin na kumare yung sa age ay greater than 17. Tapos, siguro lagay tayo ng ayan. Ay, wait lang pala. Ayan. Wait lang. Gamitin natin tong 61. Ayun. So, yun nga, range condition. Tinanong ko katabi ko kung ano, explanation. So, ayun nga, yung sa if-else, gagamit tayo nito pag may range condition. Kagaya nito, 17 to 61. Titingnan natin kung bata pa ba to o pag lumagpas na ng age by greater than or greater than 60, makonsider pa rin na range kasi yung 61 to above ay ano.
Ayan na, continuous number. Tapos, pag kailangan yung mga logical operator, kagaya nito, yung mga mahabang checking na sa isang line ay kailangan natin ng check kung true ba to, false, kung mag true, yan. Pag may mga ganyang condition, ay if else na gagamitin natin. Pero sa switch case naman, ayun, so sa switch case naman, kapag may fixed value na tayo sa isang variable, kunwari, sa case 1, wait lang, buuin na nga natin. Wait lang, inaalala ko lang. Since ang ano ko lang talaga explanation nito. Ayan, mali pala. Naka-Python pa lang. Wait. Ayan, naka-mic pala ako. Sorry. So, ayan. Ito yung buong switch case na natin. So, comparison sa if-else na range ang inaano, no, pwedeng tuloy-tuloy yung number o comparison na gusto. Ito naman ay one variable lang yung i-compare mo. Kunwari, ang day, i-compare mo lang dito sa mga cases, pipili ka lang dito. Kunwari, ang day natin ay 2. Ang siyempre, ang lalabas dyan ay itong Tuesday. Tapos, sama ko na lang din, since kapag itong break daw ay wala, tutuloy siya dito sa Tuesday. Ayan. So, may mali tayo magpiprint pa rin yung Tuesday kahit yung Monday lang dapat yung kukunin natin kapag wala yung break. Itong default naman, kapag mali yung input natin dito, ayun ang sasalo. Parang else sa if-else natin. Kung maglalagay na lang ako ng mas detailed na explanation siguro doon sa comparison ng switch. Pero ayun, sa if-else range condition, at sa ano naman, sa switch, eto, as in isa lang, as in one specific o one variable lang na fixed values ang kailangan o
parang chine-check sa condition. Ayan, move na muna tayo sa sunod. Lagay ko na lang mamaya sa ano, o bukas. Yung mas detailed na explanation. Sana medyo na-gets nyo kahit pa paano. Ayan, sino dito yung familiar na sa loop? Siyempre lahat. Yan. Lahat naman siguro kasi nadaanan naman natin lahat. Nadaanan naman lahat yan since week 1 to 8 na naman ng natake sa inyo maliban na lang kundi naituro. Pero isa-isay natin yung sa loop na yon. Since itong part na to parang hindi ako nagkakamali, sure na sure na lalabas ito sa exam nyo kung kagaya man yung way ng pag-exam sa amin. Simulan muna tayo dito sa for loop. Kunin natin to. Wait lang. So, initially, ito yung ano, feel ko nalalabas din ito sa exam nyo. Hindi man siya for loop o do while o while loop. Pero, matik lalabas ito. Kung alin part yung, ano, yung, kung, kung alin part yung missing dun sa part na yan. Kung ganyan yan. Wait lang. Ganyan lang yan. Tapos, so, hanapin nyo, o alamin nyo kung ano yung value dapat dito. So, initialization, something in the middle, attention, go to middle. So, dito natin yung ilalagay kung ano yung value na gagamitin natin for iteration o yan sa iteration. Yun pala, increment at decrement nga pala, sabi ng kasama ko. So, dito natin initialize yung value ng gagamitin nating variable. Wait lang, palayasin ko lasa ko. So, eto, int I. Next naman natin yung condition natin. Same lang, parang kapag ito ay true, magtutuloy-tuloy lang yung loop. At kapag nag-false naman dito, ay titigil na yung loop natin. Pag kumari lang natin ay I is less than 5. Ito naman yung update. Ito pala yung nangyayari sa increment o decrement. Decrement. Pag increment, I++. Pag decrement naman, I minus minus. Tapos, ang ginagawa ng I++ ay, wait. So, ayun. After ng program, yung I natin na I equals 0 ay madadagdagan ng 1 dahil nitong updation yan na ano natin, part natin. So, ito, check nyo na din to, mas detailed to, pero explain ko pa rin sa inyo. For body for loop, kumari, ang gusto natin ay i-print ang number from 0 to 4. Ayun, mali na naman ako. Nauna na naman yung ano. Ito pala yung problem natin. Print number from 0 to 4. Etong initialization, dito yung kung saan mag-start yung ating loop.
Since 0 nga yung ating kailangan ma-print agad, 0 yung ating ilalagay dito. Tapos hanggang 4 lang, so less than 5. I is less than 5. So, pag nag-4, tutuloy pa rin yung loop. Pero pag nag-5 na, ibig sabihin, stop na yung condition natin. Tapos, yan, plus lang yan. Inaalala ko lang yung yung simulation na binibigay sa amin dati. Wait lang. So, simulan muna ulit natin dito. I equals 0. Kailangan nakapula. Sa condition natin, wait lang. Ito pala ay basta, yan. Sa condition natin, I is less than 5. Kung ang I natin ay 0, anong sagot natin? True or false? Mikey, comment na lang or Mikey, raise hand. Ayan, true. Since true na yung condition natin, ang gagawin naman yan, iranan na itong cout natin. So, ang unang number na piprint natin, since ang value ay 0, ang I ay magiging 0, ang cout ay cout ay, so ang piprint natin ay 0. Ayan. Next naman, so sabi nga natin, natapos na tong statement dito sa loob ng loop natin, ano naman? Ang gagawin naman, mag-increment naman dito. Since ang I natin nga ay 0, ano magiging value ng 0 plus plus natin? Ayan, magisagot na lang ulit para Ayan, plus 1. 0 plus 1. Magiging 1. Tapos, next naman natin, tuloy natin tong simulation natin ng visualization. Since ang I natin na equals to 0 na, ay hindi pala, ang I natin ay 1, ito. Check natin sa condition, 1 is less than 5. Ayan, anong magiging natin dito? True or false? 1 is less than 5. Ayan, thank you. True. So, since nag-true ulit tayo, ang value ng I natin ngayon ay 1. Ang ipiprint natin ngayon ay I. And ang I natin ay 1. Ang magiging sunod na piprint naman natin ay 1. Ayan. Since, eto, mag-increment na naman ulit tayo kasi natapos na yung condition natin, yung statement natin dito, yung laman ng loop natin. 1 plus plus, so 1 plus 1, magiging 2 na yan. So, tuloy-tuloy lang yan hanggang kunwari, nakarating na tayo sa 4. Ayan. Check ulit natin sa condition natin, I is less than 5. I4 is less than 5. True or false? Siyempre, true. So, since true ulit yan, mag-print ulit tayo ng panibagong number. Since ang I nga natin ay 4, ayan, cout 4.
Next naman natin ay increment naman ito. 4 plus plus or 4 plus 1 equals 5. Erase na natin itong ibang part. So, ang I naman natin ngayon ay 5. 5 is less than 5. Anong sagot? False, syempre. Anong mangyayari sa loop naman natin ngayon? Ayan, paki-chat na lang ulit para may input ulit kayo. Chat or raise hand, go lang. If yung I natin ay naging 5 na, tapos yung condition natin ay nag-false, ano na mangyayari sa loop natin? Ma-end na yung program. Ayan, thank you. So, ayan nga. Sabi nga ni Shakil, mag-end na yung program natin. Try natin i-run. Wait lang. Mali pala. Ayan. Yan. Same tayo na nakuha dito at same naman tayo na nakuha dito sa drawing natin sa paint. Next naman, sabihin natin na kailangan natin ng numbers from 0 to 10. Tapos, ito, feel ko makasama to baka lang. So, abang try nyo yung mental na solution kung anong mangyayari o anong magiging sagot dito sa problem na to. Siguro bigyan ko lang kayo ng 1 minute, kaya yan. Timer na natin. Tapos, i-comment nyo lang. Okay lang kung magkamali. Walang masama doon. Kaya sabi natin, itong code na to ay mag-print from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Since may equals na to, may equal sign. Pero may condition tayo dito na if I equals to 6, magbe-break na yung loop natin. So, gusto ko muna makuha yung input nyo kung ano yung mga preprint ng ating... Ay, wait lang pala. Dito pala ako CCR. Ayan. Try nyong i-comment yung posibleng i-print nitong program na to. Ayun lang, go lang kayo. Antayin ko kayo makasagot. Don't ever doubt yourself. 0 to 5 lang po magpiprint. Ay, yung iba, ano kaya ang input ng iba? Ayan, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Last na input. Baka meron pang bago. Feel ko may kulang.
Pero siyempre last input na kukunin natin. Puwedeng mali ako, puwedeng tama na 'tong 0 to 5, pero feel ko may kulang. May ano, sino yung puwedeng mag-last na input natin diyan, na sagot kung anong magiging sagot dito? Ayan, medyo kinakabahan na tayong iba sumagot. So, try muna natin i-run para makita kung ano yung magiging input talaga at kung ano yung sinasabi kong kulang. Ayan, hanggang 6 tayo. Bakit? Ah, simulate na muna ulit natin sa Paint. Yan. I-skip na natin yung 0 to 4 para mabilis-bilis tayo. Since kunwari, na-print na natin yung 0, 1, 2, 3, 4. Tapos, mag, mag, ano na tayo, mag-increment na ulit tayo. 4 plus 4 equals 5. Ay, 4 plus 4 na eh. Mali. Sorry. 4 plus 1 pala. 4 plus 1 equals 5. Increment. 4 increment, tapos yun, 5. Check ulit natin. 5 is less than or equal to 10. Ito, magtutrue are. Tsaka gagawin yung cout natin. Gagawin na natin yung print kasi nag-true na nga, may lalagay natin yung 5. After nun, i-check naman natin dito sa if I equals 6, ang 5 is equal ba sa 6? Siyempre, false. Ang mangyayari dyan, mag-increment lang ulit tayo. 5 plus 5 plus plus, so 5 plus 1 equals 6. So, nakalagpas na tayo sa 6, pero tuloy pa rin yung condition natin. Check pa rin natin at hindi nag-stop dito. Pero pansin nyo ba na hindi pa tayo tumigil sa 6? Kaya may mangyayari pa dito sa cout. Wait lang, pakitan natin. Uh, yung 5 plus plus equals 6. Ang I naman natin ngayon ay 6 na. Check natin sa condition. Yung I ba natin ay less than or equal to 10? Siyempre, magtutrue ulit tayo diyan. Pero, hindi tayo mag-stop dito. Hindi tayo mag-stop agad kasi meron pa tayong condition na nauna bago yung if. Ito, kita nyo naman to. Ayan. Yan. Nauna yan na mangyayari bago mag-break. So, since true ang condition natin dito, mangyayari itong cout, i-print natin yung 6. Tsaka naman natin, i-check yung sa condition, if yung 6 ba natin ay equals na sa 6, doon na yung mangyayari. Since nag-true are, magbe-break na yung loop o titigil na. Wala na yung kasunod. So, yan. Kasama pa rin yung 6. Depende na lang kasi sa position na kung alin ang mauuna o ihuhuli. Try natin ihuli tong cout. Ayan, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kasi nag-6 dito, nag-break na agad dito sa condition natin, di na to papansinin. Titigil na tayo sa 5. Sana nag-gets nyo. Medyo nag-gets nyo. Ayan. Thank you. Tapos, next naman natin ay what if continue naman ang nakalagay natin dito. Bawasan natin para hindi maba. Yan, 6 lang.
So, panibagong input lang ulit. Lagay ulit nyo sa chat box or erasean nyo. Sabihin nyo open mic, go lang. Wait ko ulit ng siguro 2 minutes. Kung ano yung magiging sagot o ipiprint ng for loop natin dito. Hindi ko pala nabanggit kanina, yung break, ititigil talaga yung mismong loop. Yung continue, if tandaan nyo pa yung mga past nyo, lesson, try nyo muna intindihin, alalahanin, tapos i-apply nyo. Tapos try nyo ilagay sa chat box yung magiging sagot. Tapos, ayun, check natin kung tama ba o hindi. Kung mali, okay lang, may tatama naman natin. So, ang sabi ni Shakil ay 0 to 6 po ba pero hindi po mapiprint yung 4. Wait, malalaman natin yan. Antay lang tayo na isa pang sagot, siguro. 0, 1, 2, 3, 4. Ay, mali ulit. Akin. 0, 1, 2, 3, 5, 6. So, yun. Gets naman ng dalawa yung idea ng continue. So, i-skip natin yung 4. Tapos, tutuloy lang yung loop. Ayan. Tama naman sila. So, kahit baguhin man natin dito, check natin. Wait, intindi ko lang din pala. Ayan, last. Try nyo naman ulit to. Anong magiging input dito? Ay, output pala. Sorry. Thank you. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Run natin. Ayan. Tama din naman. So, sabi ng aking tropa sa tabi ko, si Sir Deo, ay, tama naman. Kasi kapag ang mga prof ay sobrang stricto, kagaya ni wala tayong na name drop, dapat masunod mo tong ganito. So, tama naman, pero dapat lagyan natin ng space sa susunod. Ay, wait lang. Since ito naman ay hindi naman formal, okay lang yan. Pero pag mga prop na, ewan ko na lang. Mga nagkakamali kami kasi sa exam eh. Tapos reklamo namin. Siyempre, mali kami. So, wait lang. Daanan lang natin yung explanation dito siguro. Huwag ko na ipapaint. Yung 3, yung 0, 1, 2, 3 na print na, tapos nag-plus na ulit. Tapos yung 4 ay, since sa position nga ulit ng if at cout natin, nauna yung print bago yung condition na skip. So, wala din mangyayari kahit lagpasan natin yon, mag-reprint pa rin yung 4. Sana nag-gets nyo ng konti. Ayan.
Siguro okay na tayo sa for loop. Next naman natin yung do while loop. Mikey Heart nga kung familiar ka sa do while loop. Dislike kapag medyo nagugulang kayo sa idea nun. Ay, yung iba, familiar ba kayo sa do while loop? Kung anong ginagawa? Ayan, thank you. So, ang idea naman ng do while loop, kahit hindi mag-true yung condition natin sa while natin, magraran pa rin at magraran niya na isang beses. Hindi niya siya mapipigilan. Kunwari, na miss greater than 5. Ay, less than 5. Int, pakita ko muna pala sa while loop para bago dumaan dito. So, while loop naman, almost similar sa sa for loop natin. Siguro wala kayong makikitang dito, increment, pero kayo maglalagay. Pakita ko na din. Ito yung, dito mangyayari yung initialization sa labas. Ito yung int I natin, int I ko 0 na dito sa labas ng while loop. Hindi ko sure kung pwede sa loob eh. Hindi ko pa na Pero kadalasan ganyan ang Tapos, dito naman yung condition. At ito naman yung body. So, ang gusto naman natin gawin ulit ay print from 1 to 6 ulit. So, ang condition natin ay num less than or equal to 6. Tapos, cout lang natin, kagaya sa for loop. Increment natin kasi pag hindi ito nataas ang value, mag-spam lang yan ng data. Try natin, wait lang, pakita natin. Ayan, may mali. Num pa lang gamit ko, sorry. Wala kasi tulog. Ayan, mag-spam lang yan kasi yung condition natin sa while loop, as a while, ay never magpo-false. Kaya hindi yan, never yan titigil. Ay, titigil naman yan. Stop natin. No? Ayan. So, try naman natin gayahin yung sa for loop na nag-increment tayo para itong value nito ay nataas din. At mag-false na yung value natin. Kung ang value natin ng int na may 7, ano sa tingin nyo mangyayari? Ano ipiprint? Ano mangyayari? Ano magaganap? I-comment nyo, ay i-chat box nyo na lang ulit o erase. Kapag nirun ko to, anong mangyayari? Ay, mali ulit. Akin. Nam yan, nam. So, yan, again, pag nirun ko itong code na to, ano yung ipiprint? Ano yung mangyayari? Wala pong ma-output. Ayan, thank you. Tama naman. Kasi since ang check natin, parang if else lang naman, if lang naman to eh. Kung condition natin ay mag-true, gagawin niya yung nasa loob nitong while loop. Try natin i-run. Ayan, wala naman na nangyari. Pag ginawa naman natin tong 1, syempre matik na yan. Same idea lang sa for loop.
Napapansin niyo ba yun yung similarity niya sa for loop? Pa-heart nga pag off, pa-dislike kapag hindi. Ayan. Thank you, thank you. So, ito yung initialization, ito yung condition, at ito yung updation o increment ng nasa condition natin. Ang initial, ha? Basta yun. Ayun. Sorry, sorry. Try naman natin tong run kung ano. Pa-hard nga ulit kung nag-gets na nyo lahat. Kung bakit 1 to 6 ang nangyari. Kung gano'n siya, kung bakit siya parehas sa for loop. Pa-dislike kung gusto niyo pang ipa-drawing ko. O, ipa-drawing ko. I-drawing ko. I-dislike niyo na lang. So, pag wala naman, okay na tayo. Since wala naman nata, wala nalabas sa akin, move tayo sa do while loop. Ay, wait lang. Nam nga pala to. Sorry. Nam plus plus. So, ito naman, ang do while loop, magraran kahit anong mangyari. Basta madaanan siya, magraran siya ng isang beses. So, since yung condition natin ay mag-true-true hanggang mag-stop to dahil magiging 7 yung num natin. Wait lang, mali pala ako. Wait lang, check ko na yung aking ano. Kalimutan ko. Ayun pala, semicolon niya. Yan, dapat ano yan, nasa ano niya, pointers to review. C++ syntax. Pinakita ko yung mga mali ko para siguro mapansin nyo. Ayan, try na natin i-run. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, paano naman kung ang value ng num natin ay 7? Makikilagay ulit sa chat box kung ano yung posibleng maging result o output nitong code kapag nirun ko. Sa chat box, ayan, 7 po. Tingnan natin. Hindi ko din alam eh. 7, ayan. Nice. So, gets nyo yung idea na kahit anong mangyari, basta madaanan siya, magraran siya ng isang beses. Pero kung masatisfy naman yung condition sa loob ng while loop, ito, part na to, ay magtutuloy-tuloy naman yung code hanggang sa mag-false na talaga yung condition natin. Nandito naman sa ano yan, sa docs natin. So, next naman natin ay medyo hindi ko alam kung kasama to eh. Nabanggit ba sa inyo yung pass by reference at pass by value? May turo na ba sa inyo tong part na to? Ay, wait lang. Tatanong ko na sa tropa ko ba ano kasi wala pa siguro to sa first year. Pero pwede namang bigay ko sa inyo. Sige, ano na natin, daanan na din natin. Padaan lang. Kasi alam ko wala nga to sa ano eh. Second year ko na ata ito nalaman. Yan, nakita niyo yung output. So, ano,
So, ito yung pass by value, pinapasa mo lang yung value dito sa ating ano, sa function, kinaka-copy lang, pero hindi mababago yung yung mismong value nung pinasa natin. Kuwari, itong x equals 5. Ito, pinasa natin tong 5 para gawin tong computation dito sa taas. Siguro x, ito, kuwari, 5, tapos 5 plus 10. Siguro isipin nyo, 15 na magiging sagot dyan. I mean, 15 naman sagot. Oo nga. Tapos, kapag sini-out natin dito, ano siya? Hindi siya mababago. Tawag dito, wait lang. Since pass by value lang to, yun only changes the copy. Pero hindi yung mismong x natin dito. So, pag in-output natin to on run, ayun lang, wait lang, mali. Binago ko nga pala. Ayan, 5. Kahit anong mangyari dito, kung hindi naman natin pinas as reference, papakita ko mamaya yung reference, ay hindi mababago yung value ng x kahit i-print naman natin dito. Additional knowledge na siguro to. Magagamit niya to sa susunod. Pero hindi ko nagamit. So, eto naman yung pass by reference na. So, etong x equals 5, tapos ipapasa natin dito sa function na may ampersand, gano'n ba to? Ano? So, eto na yung pass by reference. Na, kumare, pinasa natin tong value ng x natin, which is 5, dito. May store to sa memory. Mamaya pakita natin. Then, mangyayari dito, ay yung computation na mismo. Add 10. Yung 5 plus 10, tapos ma-update natin yung num natin, num equals 5 plus 10 plus equals pala 15 na. So, yung magiging value ng num natin dito, ma-update, since ang ginawa nga natin ay dito, pass by reference, nakasave na sa memory to, kapag print natin to, ang lalabas dito ay 15. Sana nagagets nyo yung idea. Pero okay lang naman kayo, hindi. Hindi pa naman kasi ata kasama yan. Nadamay ko. Ayan. Pag ginano natin yung reference, ito yung sinasabi kong memory. Hindi ako nagkakamali. Diyan nagsasave yung mismo ano. Na kung saan bit-bit yun dun sa function, bit-bit naman hanggang sa dun sa int main natin. Next naman tayo. Ah, wait lang, may check lang sa pointers to review. Ayan, medyo skip ko tong isang part na ano, itong when to use void
function and yung may return function. Since parang hindi naman nata kasama yan. Pero ilalagay ko na din dyan. So, ito naman yung yung ito sure ako lalabas to eh. Matik yan. Ano, basta sure ako dyan. So, siguro familiar naman kayo sa relational since nagamit tayo ng if-else. Ayan. So, itong double equal, ibig sabihin kung equal ba yung dalawang value natin. Itong may ganito, exclamation point tapos equal, ibig sabihin not equal. Ito greater than, less than, greater than or less than or equal. So, try muna tayo ng konti. Yan, ano ito? Dalawang beses pala na-copy. Anyways, walang access. Ay, sorry! Ito na. Thank you sa pagsabi. Nakalimutan ko. Ingay kasi nakatabi ko dito. So, eto nga, skip ko na tong void. Ay, wait lang, dala natin. When to use void na mabilis. When to use void function. Ito yung pag gusto nyo lang mag-display o mag-print. Sabihin mo lang na, ito, gawin mo to function, hello world, print ka lang nito. Tapos ito naman, kapag kumare, gusto nyo gumawa ng mathematical, something, gusto nyo mag-add ng A plus B, pero gusto nyo gamitan nyo ng function, at gusto nyo i-return at kunin yung result, ayun lang. Siguro, result is equals to add, tapos open parenthesis, 5 plus 7, tapos close parenthesis. So, kung ano yung re-return ng value natin dito, ayun na magiging value na result sa main. So, dinaanan ko lang. Pero alam ko kasi hindi maano yan eh. So, kapag gusto nyo lang ng may gawin lang na wala namang gustong return na value, void. Kapag may gusto kayong return na value, eto, mga int, bool, int, hindi ko sure kung string meron din. So, balik naman tayo dito sa Boolean o Boolean algebra. So, eto, sure ako, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina, na sure ako nalalabas to sa exam. Lalo na sa true or false, hindi ako nagkakamali. Familiar kayo dito sa relational operators since nagamit kayo ng mga if conditional statement. Itong double equal sign, equals, ito, zoom natin. Not equal, greater than, less than, greater than or less than or equal. So, try naman natin muna kung ano nga ba talaga nangyayari. Ayan, nakasulat na pala false. If nirun ko to, ano sa tingin yung lalabas na value ng cout? Try nyo nga hulaan muna ulit. O kung alam nyo naman, edi go. Ano yung magiging value ng cout kapag nirun ko tong code na to? Lagay nyo na lang ulit sa chat box o raise hand. Naka-share screen naman, no? So, may idea ba kayo kung ano yung pre-print nito?
alam natin na false, pero ano ba yung preprint ng cout natin? So, ang preprint nito ay 0. Ayan. Ito pang parang part na rin. 0. Since ang false ay equivalent naman yan ay 0 at ang true ay 1. Ang A is equal to B ba? No, false. So, 0, false. Hindi ko na mabubura to. May sagot na eh. Tingnan na lang natin. So, eto ulit. Next naman natin. A is greater than B. 5 is greater than B. So, true. A is less than B. False. Is A greater than or equal to B? Siyempre true. Since mas malaki pa rin naman yun. And less than, false ulit yan. Gets nyo naman siguro yung idea ng ano, sa relational operators. Ayan, medyo may mali lang na part. Yung relational na ito na eh. At ito yung sa logical. Balik tayo dito. Uy, mali. Ay, ito pala ginamit lang as ano lang. Parang example lang. Ang x is greater than b, which is true. B is greater than 0, true ulit. So, ang x natin, true. Pag nilagyan natin exclamation point, ayan, pipe pa lang tawag doon, sabi ng aking ano, kaibigan. Hindi pala exclamation point, pipe daw. So, kapag may pipe to, tapos, ang kasunod niyan ay true ang binibigay na ano, ng boolean, mako-convert yun to false. Pag nilagyan ulit natin yan ng another ganyan, pipe, magiging true yan. Kung gagana pa rin yan. Ayan, true. Kung ilalagay pa ulit natin yung isa, false lang ulit yan. Ay, tanggalin natin to para hindi na ulit. At itong part, lagay ulit tayo ng isa pa. Ayan, tricky question yan sa, ano, sa exam. Na-feel ko lalabas yan sa ano. Yung madaming spamming kayo ng true, false, yan. So, ito naman sunod natin ay itong end. So, ang ibig sabihin yan, ang first value natin ay true at true din itong second value natin, magto-true yung result natin. Pero kung may isa dyan na magpo-false, magiging false na yan. Try natin baguhin to na false. Huwag nyo, ayan. Ang lalabas dyan ay, ayan, 0, false. Next naman ay
Itong last part na to, or. Sa idea ng or, maaari na dyan ang mag-true. As long as may isang true dyan, ang bibigay sa ating result ay true. Kaya natin gawin equal to. Equal. Since both ay false na yan, ayan, false na talaga. Pag may isang true, magtutrue yan kasi may isang true. So, guys nyo ba? Nakuha nyo yung idea? Ayan, thank you. So, check ko lang ulit yung ano. Since wala na tayo masyadong oras. Ito, last part. Ito, nakita ko to sa pointers. Doon medyo try nyo hanapin yung ibang approach kung paano ginawa o kinood tong factorial sa for loop. Pero bibigay ko lang yung idea sa inyo. So, alam niyo naman yung factorial. Kuwari, may 5 tayo. Tapos pababa lang yan ng pababa. Hanggang ma-reach natin yung 1. Tapos, multiply lang natin sa isa't isa. Hanggang maging 120 yan. Search natin. Factorial of 5. 120. So, wait lang konti. So, medyo iba yung idea na naibigay ko kanina na 5 pababa. Pero, ang kakalabasan naman yan ay same lang din. Parang idea lang nito, since alam naman natin na ang dulo nun ay 1 at magtatapos sa 5, ayun lang din mangyayari. So, same idea lang. Baliktarin natin, gawin natin tong, pagpalagay natin tong n natin. Tapos, greater than or, wait lang. Greater than or equal to 1. Ay. Tingnan natin kung ano. Same pa rin. Ayan, same pa rin. So, ang idea lang niyan, 5 ang una natin value. Check natin dito sa condition. Tapos, mangyayari, ayan. Re-replace lang natin to ng value nung I. So, ang value ng 1 natin, ano tawag dito? Base value ay 1 times natin sa 5. Magiging bagong value naman natin dito ay sa pack ay 5 na. Tapos next naman natin, mababawasan yan. Decrement. Ayan, I minus minus. O I minus 1. O 5 minus 1. So, magiging 4 na yan. Check lang ulit natin. Tapos, ang value naman natin, ang value ng I natin ngayon ay 4. Tapos, substitute na lang natin ulit dito. Ang value ng bago natin value dito sa factorial ay 5. Lagay natin, 5 times 4, 5 times 4, 20. Magiging bagong value ng ating factorial ay 20 na. At ito ay maminusan ulit ng 1, tapos magiging 3 na yan.
Tapos, paulit-ulit lang, palitan natin 'to ng 20, magiging 3, bagong value natin 60, minus 1 ulit, tapos magiging 2 na 'yan, tapos palitan ulit natin. Ay wait lang, baliktad pala ako, dito yung ay tama pala, tama. Wait, naguluhan lang din ako. Ulit. Wait lang. Ayun pala, naguluhan nga ako. Ito yung bagong value ng factorial natin, 20. Multiply natin sa value ng I, magiging 16 na. Tapos, decrement ulit, minus 1 ulit. Tapos, magiging 2 na yan. Yung value ulit natin ng I, papalitan natin dito. Tapos, yung value ng factorial natin ay 16 na. Magiging 60 yan. Tapos, ang bagong value natin ay 120. Tapos, another minus ulit sa 2 sa value ng I natin. Since ito nga ulit, I minus. 2 minus 1 equals 1. Tapos, 120 times 1 ay 120 na. Yun na yung final natin. Then, magiging 0 na to. Minus 1 ulit natin. Yung condition natin ay papalya na dito. I mean, magpo-false na yung condition natin at magbe-break na yung loop natin. So, ang final value natin ay 120. So, hindi ko nababanggitin yung recursion kasi wala sa exam nyo to. Kung hindi ako nagkakamali. Pero kung gusto nyo daanan nyo na lang din. Tapos, yan na yung siguro last part. Check ko lang ulit yung ano. Siguro mag-overtime tayo ng mga 5 minutes. May explain lang ako. So, nadaanan ko naman halos lahat ng nasa pointers to review. Ask ko lang din sina sir kung pwede kong ibigay sa inyo. Yung iba siguro meron na. Pero, nakatago naman parang idea naman yan ay nandito na lahat ng ano nasa pointers to review. Since puro application o analysis lang inano ko, wala masyadong definition, try ko itong lagyan siguro by Saturday or Friday matapos ko yan. Tapos ipapasa ko na lang sa inyo, tapos okay na yan. Tapos mamaya sa GC magsasend akong form, di pa lang ako nakapagawa. Tapos try nyo ilagay yung mga question nyo o kung saan kayo nahirapan. Try ko mag-record ng panibago at record na lang pero para hindi na mag-meet. At isasama ko yung sa batch 2 na form na kagaya nung kay Naduran kung saan pa kayo mas nahihirapan para mabigyan ko kayo ng idea. So, yun lang. Sana may naintindihan kayo kahit paano. Thank you. Wag daw muna tayong alis sa meet kasi may screenshot daw yung monitor. Hindi ko lang din sure. Ayan, go po, Cyrus. Ayun, thank you po Sir James Michael Magnaye. So as our session coming to an end, we kindly request everyone to open your cam para makapag-take po tayo ng photo opportunity. So yan guys, open your camera please, including me. So yan. Yung camera ko hindi kasi mag-open talaga to. Iba ako Try na. ko man i-open, mag-freeze lang kasi medyo luma yung laptop. Pasensya na. Thank you. Okay lang po. Okay guys, yung iba please open your camera. Yan, meron pa tayong ilan-ilan na hindi pa naka-open. So if you can guys,